Hello guys, magandang araw sa inyo. Share ko lang kung paano mag-wiring ng Y-Delta motor starting. Unahin na natin itong Y-Delta power circuit. At ito ang component ng Y-Delta power circuit. Isang circuit breaker, tatlong contactor para sa main, delta at Y contactor at isang overload relay. Una, dito ang power source, line 1, line 2, line 3. Tapos ang line 1, didiretso sa line 1 ng main. Line 2, diretso sa line 2 ng main contactor. Line 3, diretso sa line 3 ng main contactor. At ang line 1, diretso sa overload. At line 2, line 3, nakakouple lang yan. At itong line 1 ng overload, diretso sa U1. At ang line 2 ng overload, diretso sa B1. At ang line 3 ng overload, diretso sa W1. At itong delta contactor, kukouple ay paparallel lang natin dito sa main contactor. Itong line 3, diretso sa line 3 ng delta. Line 2, diretso sa line 2 ng delta contactor. At yung line 1, diretso sa line 1 ng delta contactor. At yung line 1 ng delta contactor, diretso sa W2 ng motor. At line 2, diretso sa U2 ng motor. At yung line 3, diretso sa B2 ng motor. At ito naman Y contactor, yung line side yung load side ng W ng line 3 ng delta. Punta dito sa line 1 ng load side ng Y contactor. Yung line 2, diretso sa line 2 ng load side ng Y contactor. At yung line 1, diretso sa line 3 ng Y contactor. At itong line side ng Y contactor, itatay together lang natin. At yan ang power circuit ng Y-Delta. Ngayon sa control circuit naman, ito ang component ng control circuit ng Y-Delta. Yung control line 2, i-connect na natin lahat sa mga component niya. Ito yung light indication ng run. Ito ang light indication ng stop. Ito ang light indication ng trip. Supplyan na kagad natin ng tig-isang linya. Tapos ang control circuit natin na line 1, una sa overload, normally close ng overload, and diretso sa stop push button. At sa start push button.
at diretso sa main contactor at maglalagay tayo dito ng holding contact ng main at diretso rin sa run indication light at diretso rin sa timer. Tapos ito naman delta, nadaan ng normally open, timer contact, ito pala, at normally close ng Y bago pumunta sa delta. At papuntang Y, normally close ng timer papunta sa interlocking ng contact ng delta bago pumunta sa Y. Ito ay timer. Ito normally open at normally close. At yung papunta naman ng stop indication light, dito natin kukuha papunta ng auxiliary contact ng M papuntang stop. At ito namang trip, dito natin kukuha auxiliary contact ng overload. Normally open ng overload. Ito ang normally close ng overload. Ngayon, ang sequence operation nito, pag press mo itong start, mag-energize itong main contactor, iilaw ang run indication, at energize ang timer. At mag-energize din itong main auxiliary contact, magka-close ito para pag nirelease mo to, naka-hold itong may supply pa rin dito. Ngayon, itong timer, on delay timer, depende sa settings. Pag energize ng timer, energize din tong main timer at yung Y kasi naka-normally close ito. Pag energize ng Y, i-energize ito, open ito para hindi sasabay ang delta. Ngayon, depende sa setting ng on delay timer, magpapalit ito. Pag na-reach na yung nakaset na timer, mag-close ito, mag-open ito, energize naman ng delta. Ito naka-run indication. Pag energize ng main pala, mag-open ito, de-energize ang stop. Walang ilaw ang stop ngayon. Ngayon, pag patay ang main, naka-close ito, naka-indicate na stop. Ngayon, ang overload naman, ito, pag nag-overload, mag-open ito, walang supply dito. At ito naman, magko-close, mag-indicate ng trip indication. Yun lang.
Sana naintindihan nyo at may natutunan kayo. Thank you.